Igan, sa datos sa Association of Licensed Manning Agencies, bumaba ang bilang ng mga tinatanggap na Pilipinong seafarer sa buong mundo. Isa sa mga itinuturing dahilan ng talamak umanong racket na ambulance chasing. Kung ano yan, alamin sa unang balita ni Cedric Castillo. Ang pangarap na iangat ang buhay ng kanyang pamilya ng dating marino na itatago namin sa pangalang Mario. Halos tangayin na raw ng mga alon nang maaksidente siya habang nasa barko nitong 2019. May tumama sa mukha ko. Nawala na agad yung malay ko. Dinala ako sa ospital. Pagkatapos nun, ayun, dun ko na nalaman na severe na pala yung nangyari sa akin. Na basag na pala yung sa may right side ko. Ano pong tumama? Bakal. Mabuti na lamang daw, buong-buo niyang natanggap ang insurance alinsunod sa kontrata. Pero bago nito, may nagtangka raw na udyukan si Mario na ihabla ang kanyang dating employer. Sabi niya, alam mo ba na ganito yung makukuha mo? Tinanong ko magkano? Ang cut. Sabi niya, around 15 to 20%. Tataas at tataas hanggang sa magiging 20% na lang or less ang matatanggap ng seaman. No. Ako. Napagtanto na lang daw ni Mario na muntik na siyang maging kasabwat sa di umano'y racket na ambulance chasing, kung saan kukumbinsihin ang isang marino na magdemanda sa employer at sisilawin sa laki ng makukuha di umanong danyos, pero tatagay naman siya sa cut o legal fees. Ang talamak di umanong ambulance chasing sa Pilipinas ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit inaayawan di umano ng mga ship owners ang mga aplikanteng Pinoy. Sa datos ng Association of Licensed Manning Agencies, noong taong 1995, hindi bababa sa 30% ng mga seafarers sa buong mundo ay Pilipino. Pero ngayon, bumagsak na raw ito sa 14%. The ship owners get surprisingly emotional because they see many of these cases as an accusation that they don't care about their people. And hence that, and I know ship owners who have said as a conclusion, if this is the situation, we will not use Filipinos anymore. Sa kasalukuyang sistema, kailangan lang bayaran ng ship owners ang hinihinging danyos kahit hindi pa pinal ang desisyon. Pero kapag natalo ang marino sa apela, kailangan niyang ibalik ang pera. Yun nga lang, tangay na ng abogado ang cut o parte niya at posibleng walang maiwan sa kawawang marino. Kung tutuusin, mayroon namang Republic Act 10706 o Seafarers Protection Act na nagbabawal sa ambulance chasing. Pero ang problema, it's very hard to prove that the lawyer is indeed an ambulance chaser. Second, it's very hard for our seafarers to go against their lawyers who they have, again, use the term, willingly engaged. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Integrated Bar of the Philippines. Ito ang unang balita, Cedric Castillo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.